Hello guys, again, my name is Dennis Villarosa and I'm one of the owners and Vice President of iWon. So sa mga nakakapanood po nito, kung hindi nyo pa po napanood yung video number 1, I suggest panoorin nyo po muna yon bago nyo po panoorin tong video number 2 para mas ma-appreciate nyo po kung bakit po ang pera ay nasa negosyo. Kung gusto mong umasenso at magbago buhay mo at makuha mo yung mga pangarap mo, dapat ay magnegosyo ka. Now, anong business po ang papasukin mo? Why iWon Business is the new trend in business. Bago po tayo mag-start dyan, balikan po muna natin yung history. 40 years ago, merong isang klase ng business na nilabas sa Amerika na sabi ng mga Amerikano, is a scam and is a scheme. Questionable, unethical at best, immoral and illegal at worst. Imagine niyo po, ganyang katindi yung mga sinasabi ng mga Amerikano dati. And there's even a move in Congress to outlaw it altogether. Imagine niyo po, umabot po sa punto na gusto pong gumawa ng batas ng mga congressman para ipasara ang mga business na yan. Why? Kasi napakarami daw pong tao na binibenta yung bahay, sasakyan, nagre-resign sa trabaho, hinihintay yung lump sum, or naglo-loan sa trabaho. And sabing ganon, yung pera nila at yung pangarap nila kasamang nalulusaw ng business na inimbisa nila. Sabing ganon, gumawa tayo ng batas para ipasara natin yung mga business na yan. Alam niyo po kung ano po yung business na yan? Hindi po yan tong business na to. In the 1960s po, noong time po na nilabas po ang McDonald's, 7-Eleven, Subway, Pizza Hut, KFC, ang tingin po ng mga tao dyan, scam yan, lokohan yan, racket yan. Huwag ka mag-invest dyan. Alam niyo po, kung titignan niyo po, kung buhay na po kayo no, noong 1960s, at isa ka sa mga tao na yan po ang thinking mo, nung pumutok po ang McDonald's, 7-Eleven, KFC, that's the reason hindi ka nakasabay, and that's the reason nung pumutok yan, isa ka po sa mahirap pa rin. Now, kung titignan po natin, there are two types of people looking at opportunity. Isang positibo at isang negatibo. A good example po nung nilabas ang Starbucks sa Pilipinas. Sabing ganun ng mga Pilipino, naku, hindi ang kikita. Ang Pilipinas mahirap. Ang Pilipinas masa. Sino bibili ng kape na ang isang baso 120, 160? Sabing ganun, hindi ang kikita, magsasara yan. There are people who look at it negatively, but there are people who look at it positively. Ang nag-invest po dyan, who stands. No, pero kung titignan po natin, sunod-sunod na po. Pumutok po ba o hindi? Pumutok po at marami pa pong lumabas na coffee shop na ganun din ang tema. Nagbebenta ng mahal na kape. Starbucks, Licor de France, Deli France, Figaro, even po ang McDonald's ngayon po nagbebenta na rin ng kape. Ang malupit po, yung Nescafe po, nauna na po sa kape, hindi pa nila naisip na ang kape pwedeng ibenta ng 100 plus. Dati po ang benta po 4 pesos, 10 pesos, meron ka ng kape. Pero imagine niyo po, bumili po ng idea positively, that's the reason po pumatok ang Starbucks. Another po, nung pumasok ang mineral water station sa Pilipinas. Imagine niyo po, ako po, aalok ko sa inyo yung machine worth 2 million pesos. Tapos ang sasabihin ko sa iyo, bilhin mo to, 2 million pesos to, magbebenta tayo ng tubig. Imagine niyo po kung isipin nung time na yon, magbebenta ako ng isang bagay na libre. Kasi dati po hindi pa po binibili tubig eh. Ikaw po ba mag-i-invest ka? Imagine niyo po, again, may tumingin negatively, may tumingin positively. Yung taong nag-invest po sa mineral water, yung po ang yumaman. Kung titingnan po natin, siguro naman po sa lahat na nakakapanood nito, wala po sa inyong hindi pa po nakatikim ng mineral water. Halos lahat po tayo nakatikim na ng mineral water. Binibili na po natin siya. So, ibig sabihin, it's because natignan ng negative, nung pumutok ang mineral water, hindi po nila nag-grab yung opportunity. Yung tumingin ng positive, yun po ang mga nauna at yun din po ang mga yumaman. Another example po, nung lumabas po yung Pandi Pugon, Pandi Manila, Balay Pandesal, etc. Sabing ganun, naku, hindi ang kikita ang pandesal 5 piso, 10 piso, etc. Samantalang yung pandesal sa mga ordinaryong bakery, piso, 2 piso, na kapag tumaas, nagwewelga pa yung tao. Tapos yan, bibili ka dyan, 5 piso, 10 piso. Pero guys, again, meron tumingin positively, meron tumingin negatively. Yung tumingin positively, yung po ang yumaman sa business na yan. Next po, meron pong isang tao na dinrawing niya po yung pangarap niya sa papel. Alam niyo po, ang dinrawing niya yung kotse. Dinrawing niya yan sa papel, sa Henry Ford, tapos lahat po ng mga kaibigan niya, pinuntahan niya, inikot niya, inalok niya. Sabi niya, mag-invest kayo sa akin. Etong drawing na to, etong kotse na to, ito ang papalit sa kabayo. Ano sabi ng mga kaibigan niya? Sabing ganun, baliw na yan, sira na ulo niyan. In fact, meron pong isang kaibigan niya na naniwala sa kanya na abogado na nagpunta sa bangko at wini-withdraw yung pera. Sabing ganun nung manager ng bangko, naku, huwag ka maniwala kay Henry Ford, sira ang ulo niyan.
Kahit kailan, hindi mapapalitan ng kabayo. Imagine niyo po, there are people, again, who look at it so negatively, but there are people who look at it positively. Kung tutuusin po, kung wala pong tumingin yan positive, sigurado po baka ngayon nakakabayo tayo. Biro mo, papasok ka sa school or mamamalengke ka, sasabihin mo, saan ka papunta? Papunta ako sa palengke, nakakabayo ka, 1 horsepower. Nakakatawa, but it's true. Imagine niyo po, bakit ko po ito sinishare? Again, kahit gaano pong kaganda yung business na ipakita sa iyo, if you will look at it negatively, I tell you, hindi mo makikita kung gaano kaganda at hindi mo magagrab yung opportunity ng mas maaga. So I suggest, please, wag po kayong tumulad dun sa mga tao na sobrang negative. Just be positive po para makita nyo po kung gaano po yung kaganda yung business na ipapakita ko po sa inyo ngayon. It's like looking at this word. There are people na binabasa po yan negatively. Ang basa nila dyan, opportunity is nowhere. Kaya kita nyo po, sabi ng mga Pilipino, naku, walang pag-asa na sa Pilipinas, kailangan mag-abroad. Tama po. Sabi naman ng mga Chinese, naku, malaki ang pag-asa natin sa Pilipinas na yumaman. Mag-refugee tayo doon. Imagine niyo po, nagpuntahan yung Chinese dito, yumaman. Pero yung Pilipino, walang pag-asa dito, kailangan mag-abroad. Actually, second batch po, umabot pa. Ano sabi ng mga Indian? Pumunta tayo sa Pilipinas, doon yayaman tayo. Yumaman na naman po yung mga Indian. Yung mga Pinoy, ang sinasabi pa rin, naku, walang pag-asa sa Pilipinas, dapat mag-abroad. Actually, nasa third batch na po tayo ngayon. Koreano na po ang dumadayo sa Pilipinas. Na pumunta tayo doon, yayaman tayo. Yumayaman na naman sila. Ang Pilipino po, again, naku, walang pag-asa sa Pilipinas, kailangan mag-abroad. Kaya ako po, pag-graduate ko, sinabi ko kagad sa nanay ko, alam mo, Mi, ako hindi ako mag-abroad. Dito sa Pilipinas, yayaman ako. Why? Kasi po, napaka-positive po ng thinking ko. It's like looking at this word again, positively. Pag babasahin mo yan positively, opportunity is now here. Ibig sabihin, eto na yung opportunity na hinihintay mo. So kung titignan nyo po, depende po sa ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano nyo po titignan. Again, if you look at it negatively, I tell you, hindi nyo po makikita yung beauty ng business na to. But if you will just be positive, makikita nyo po kung gaano kaganda yung business na to. Now, it's like looking at networking na word. Marami pong tao pag narinig yan ang laging sinasabi, naku, scam yan, lokohan yan, racket yan. It is the same thinking. Now, the point is, ano po ba ibig sabihin ng networking? Networking means talking to a lot of people every day. So kung chismosa ka, kumakausap ka ng tao, networking yan. Kapag doktor ka, kumakausap ka ng pasyente, networking yan. Jeepney driver ka, kumakausap ka ng pasahero, networking yan. Empleyado ka, call center ka, kumakausap ka ng tao, networking yan. Actually, kapag ginugil niyo po ang networking, ang lalabas po talaga dyan, hindi naman po mga multi-level marketing companies eh. Ang lalabas po dyan, merong mga businessman na sumasali po sa Lions Club, Chambers of Commerce, Makati Business Club, and iba't ibang club to expand their network para mapalawak po nila yung network nila. Although hindi po natin masisi, merong gumamit ng networking na word na ginamit po sila sa scam. Investment, no? Kikita ka, tutubo pera mo. Well, aminin ko, networking din po yung ginamit na process. It just so happened, scam po yung pinaggamitan. Kaya po yung networking na word, napaka-positive po niyan. No? It means talking to a lot of people every day. Kita nyo nga po, tatanungin kita eh. Anong pong network mo ngayon? Globe ka ba? Sun or Smart? Bakit siya tinawag na network? Kasi it's a medium para kumausap ka ng tao. Another po, bakit ang Facebook, Twitter, Instagram, ang tawag dyan, social network? Why? Kasi po, yan po yung ginagamit nating medium para kumausap ng tao. Kaya po yung networking per se na word, hindi po yan negative, positive po yan. Depende na lang po kung saan nila ginagamit. Now, kung titignan po natin si Gokong Wei, no, ang sabi niya ganun sa isang magazine, kung ako yumaman ako, it's because I'm adapting to non-stop change. Sabi niya, wala pa yung change, ina-adapt ko na yan. Now, let's look at mini-stop. This is a good example kung paano po siya nag-adapt sa change. Alam niyo po, ang story po niyan ganito. Napakarami pong convenience store na nagsara. Easy, iMart, Bingo, etc. Yan pong mga company na yan, nagsara. Ang ginawa po nitong tao na to, siya po ang nagtayo uli doon ng convenience store. Kung isipin niyo po, tanga to. Ikaw po ba magtatayo ka ng bakery sa dati ng bakery? Ibig sabihin kung nagsara yung bakery, walang market yung bakery. Pero siya po ang ginawa niya, dating convenience store, nagsara, tinayuan niya ng convenience store. Tanga po ba siya? Hindi po. Why? Kasi po nag-adapt siya sa change. Kumita po yung mini-stop. Why? Because siya po yung kauna-unahan tao
na naglagay po ng lamesa at bangko sa convenience store. Sabi niya, ang tao tatambay, ang tao bibili. That's the reason kumita mini-stop. Kaya ginaya po ng 7-Eleven. Halos lahat po ngayon ng convenience store meron ng mesa at bangko. Imagine, it's just a simple change na yung iba nagsara pero siya kumita. Next, Sun Cellular po nung nilabas niya yan. Tinapatan niya po ang Globe sa Smart. Unlimited text, unlimited call. Imagine niyo po, yung change na ginawa niya. Nung una, nagreklamo Smart sa Globe, pero still, tinuloy niya pa rin po. Kumita po ba Sun? Opo, kaya po natapatan niya ang Globe sa Smart. Kaya nga po sa Smart sa Globe ngayon, naupos na po yung unlimited text and unlimited call. Next po, Cebu Pacific. Imagine niyo po, for the first time, makakasakay ka na sa aeroplano, piso lang. Siya po yung kauna-unang nagpauso nun. So, kung titignan niyo po, simple change na ginawa niya, natapatan niya po ang PAL at yung ibang airlines. Imagine niyo po, these 3 companies na tinayo niya, it's just a simple change na ginawa niya po. Kaya nga kung titignan niyo po, change is constant. It's inevitable. It's either you adapt to it or you be left behind. Anong point? Dati po, para kumita ka ng pera, kailangan mag-aral ka and mag-empleyado ka. Ngayon po, hindi. Pwede ka na kaagad mag-business. Dati po, walang choice na makapag-business ka. Bakit? Kasi malaking kapital ang kailangan. Kaya nga po, meron ng ganitong business. Maliit na kapital, pwede ka na kaagad makapag-start. Let's face it, kaya minsan pag pinakitaan mo ng tao ng kitaan na 400,000, nasasyak eh. Sabi niya, naku, lokohan yan, scam yan. No? Alam niyo po, it's primitive thinking versus modern thinking. Makalumang pag-iisip versus makabagong pag-iisip. Ito po, hinahagis ko bumabagsak due to gravity. Ang tawag po dyan, primitive thinking. Pero imagine niyo po, yung aeroplano mas mabigat dito, lumulutang. That's modern thinking. Dati po, para kumita ka ng pera, kailangan maghagdan ka. Ibig sabihin, mag-aaral ka, elementary, high school, college, assistant supervisor, supervisor, manager. Tama? Ganun po. Ngayon po may mabilis na paraan. Hindi na po tayo gumagamit ng hagdan. Meron na pong elevator, meron na pong escalator. Alam nga naman sabihin mo, ha? 10 minutes, 100 floor ka? Taga Tribuyukyuk ka po pagka ganun. Ang elevator po, ganun na po siyang kabilis. What's the point? Meron na pong mabibilis na paraan para kumita ka ng pera. So, kailangan po, i-adapt mo na po yan. Now, another good example po, dati po para magpadala ka ng mensahe sa probinsya, ang kailangan mo po, telegrama, naging ceiling telegram, naging beeper. Ngayon po, pag naka-beeper ka, nakakahiya na po yan. Tama, cellphone na po. Even ang TV po, LED. Ngayon, HD TV na po. So, unchanged po, constant, nagbabago po yan. So, ibig sabihin po, marami na pong mabilis na paraan para kumita ng pera ngayon. It's either mag-a-adapt ka o still maiiwan ka. Now, sa business po, ganun din. Meron tinatawag tayo na primitive and modern. Dati po, single-level marketing. Ngayon po, multi-level marketing na. Kaya marami pong tao, pag tinatanong ko, anong business ang itatayo mo? Yung iba po, sasabihin, magtatayo ako ng hardware. Yung iba, bakery. Yung iba, supermarket. Imagine niyo po, magkano po puhunan ng hardware, bakery, and supermarket? Milyon po yan. Baka nga ikaw mismo, wala niyan. But even if makaipong ka at magtayo ka niyan, ang tawag pa rin sa business mo, single-level marketing. Primitive pa rin po. Modern na po ngayon. Ang pinakabago po ngayon, multi-level. Ano po ibig sabihin? Kung dati po ang tao nagtatayo ng hardware, ngayon po hindi. Home Depot, marami pong hardware, hindi isa. Kung dati po isang hardware, ang SM nagtayo, Ace Hardware, lahat po ng SM meron. Ang Wilcon po nagtayo, sobrang dami ring Wilcon. And ang malupit po, handyman, lahat po ng Robinsons meron. Kung dati po ang tao nagtatayo ng isang bakery, single level, ngayon po MLM na, Pandi Manila, marami. Gals Bake Shop, Julie's Bake Shop, Deli France. Kung dati po ang tao nagtatayo ng supermarket, ngayon po SM Hypermarket na, Robinson, Shopwise, Pure Gold. And alam nyo po, yan po ang iWon. Ang iWon po is multi-level. When you join this business, napakarami mo kagad outlet. Yun po ang kagandahan yan. So kami po, oo, networking kami, pero nandun po kami sa multi-level. So when you join this business, hindi ka na kagad sa primitive. Modern ka na po kagad. Now, okay po, may mga products po tayo. Meron tayong sabon, may beauty products, may kape, may juice, etc. Now, magbebenta po ba tayo ng produkto? Aramihan po ng tao, yan ang thinking. Ay, naku, ayoko sumalad yan kasi kailangan magaling kang magbenta. Now guys, sino po ba yung mga taong yumaman? Yung mga tao bang nagbenta ng produkto? O yung mga taong nagbenta ng idea or ng konsepto? Tingnan po nating mabuti. Ang Jollibee po,
Okay, may mga produkto po yan. May Chicken Joy, may French fries, may spaghetti. Pero imagine niyo po, naglako po ba siya? Kumatok po ba siya sa mga bahay, bili kayo French fries, Chicken Joy, hamburger, etc.? Hindi po. Ang binenta niya po hindi po produkto. Siyempre po, hindi niya po yan ibibigay ng libre. Ibebenta po para matikman at malaman masarap. Anong gagawin ng tao? Ang tao po bibili po franchise. Ang ibinebenta po ng Jollibee was yung franchise, yung idea or yung concept. Imagine niyo po, nung tinayo niyo po ang Jollibee, ang focus niya po was ibenta po yung franchise. Kasi, pag ikaw bumili ka ng produkto, ngayon kakain ka ng Chicken Joy. Pero bukas baka McDo ka na or KFC ka na. Pero pagka ikaw bumili ka ng franchise, everyday magbubukas ka, everyday magbebenta ka. Yun po ang kaibahan nun. Kaya po ang binenta niya konsepto. Kasi imagine niyo po, bakit niya bibili ng Greenwich? Ang Greenwich po may manok, may spaghetti. Binili niya Greenwich, why? Kasi ang focus niyang ibenta, hindi po yung chicken or yung spaghetti. Ang focus niya pong ibenta again, yung franchise. Another po, binili niya po Chowking. And Chowking may manok, di kalaban din ng Chicken Joy yan. Kung tutusin po why? Kasi ang focus niya ibenta, again, franchise. Binili niya po Burger King, kalabang ng Champ, kasi may burger. Pero still, ang focus niya, ibenta franchise. Deli France, Mang Inasal, Red Ribbon. So the point is, tignan niyo po, yumaman siya why? Not because he's just focusing on the products. He's focusing on the concept. Kaya po dito po ang ginagawa natin, 20% we do the selling side. Why? Para po 80% niyan maibenta po natin business. Ang yumaman po dito, hindi po yung taong mahilig magbenta ng produkto. Ang yumaman po dito, yung taong tumutok sa pagbebenta ng konsepto. Now, every business has a trend. There's a new trend in business that big-time businessmen are doing at present. Ano po yun? Actually, it was based on a game na ang title po, Capitalism 2. Ito pong game na to, ang takbo po, ang tema po nitong laro na to, ikaw po, magtatayo ka ng convenience store mo, tapos, lahat po ng produkto, una, kumukuha ka pa sa mga supplier. On the long run po, maglalabas ka na ng produkto na sarili mo at yun po ang ilalagay mo sa convenience store mo. And yun po yung tema niyan. On the long run, yung convenience store, naging malaki, naging mall, etc. At dumami po yung franchise. Actually, nung nilaro ko po itong laro na to, natalo ko si Bill Gates. No? Umabot ako ng almost 90 billion yung yaman ko, dollars. Yun nga lang po, ay 300 years old na ako. But the point is, nung nilaro ko siya, doon ko naintindihan yung mismong konsepto nito na totoo pala. Now, yung laro po na yan, binase po yan sa number 1 na pinakamayaman tao, si Sam Walton. Siya po yung founder ng Walmart o yung po yung parang SM sa Amerika. Now, kung titignan po natin, ang number 1 na pinakamayaman tao today is Bill Gates, 75 billion. Pero sa top 20 po na pinakamayaman tao sa buong mundo, 3 po dyan anak niya. Yung number 15 po, si Jim, 33 billion, si Alice, 32 billion, and si Robson, 31 billion. Anak po yan ng Walton. Now, kung titignan nyo po, pag sinam nyo po yung yaman nitong 3 anak niya, that's 97.8 billion. Ibig sabihin, kung hindi po namatay si Sam Walton, siya pa rin ang pinakamayaman tao sa buong mundo ngayon. Undefeatable pa rin siya. Anong point? Ano business niya? Convenience store na on the long run, lumaki naging mall. Now, tignan nyo po, sa Pilipinas na po, sino po ba ang pinakamayaman? Ang pinakamayaman po today is Henry C. 12.9 billion. Ano po ba business niya? Nag-start po siya again sa convenience store na naging mall. Pero imagine, even po meron na po siyang mall, nagtayo pa rin siya ng SM Hypermarket to the point na meron ng SM Grocery. Separate pa. Nagtayo pa siya another, Save More, kaya nga po SM. Imagine niyo po why? Kasi kapag ang produkto mo consumable nauubos, no? Diyan ka po kikita ng mas malaki. Number 2 po, Gokong Wei. Number 3 po na pinakamayaman tao sa Pilipinas. Imagine niyo po, siya na po may-ari ng Robinson Supermarket, nagtayo pa ng napakaraming mini-stop. Why? Kasi ang produkto nauubos. Next po, Rustans po. Siya na po may-ari ng Rustan Supermarket, naglabas pa uli, Shopwise. So kung titignan niyo po, yung laro ng capitalism, ina-apply nila. Nagtatayo sila ng mga convenience store na ang consumable products, nauubos po. Next po, Mercury Drug. Ang titignan niyo po tagline, gamot, laging bago. Imagine niyo po, ang Mercury Drug po, gamot ang binebenta. Ngayon, meron ng C2, may pansit canton. Pag uminom ka ng C2, hindi ka naman gagaling. Well, in fact, Mercury Drug itself converted into a convenience store. Why?
Kasi po malaki ang kitaan sa convenience store. Next po, San Miguel. Nagtayo po ng sariling San Mig Food Shop. Sa mga gasolinahan po, Petron, nagtatayo siya. San Mig Food Avenue. Next po, ang bago pong pumasok sa convenience store, yung may-ari po ng Ayala. Nagtatayo na po sila ng napakarami pong convenience store, Family Mart. Imagine niyo po, sobrang yaman na, may bangko na, etc. po. Pero nag-invest pa rin sa convenience store. Why? Kasi po napakalaki po ng kita sa convenience store. Actually po, kaya ko yan ine-emphasize because when you join iWon, you have a chain of convenience store. Convenience store po yung sistema or yung business mo agad when you join this business. Next. Now, kung titignan po natin, sa Entrepreneur na Magazine po, tinanong po si Gokong Wei, if you have 1 million pesos, where would you put it? Sabi niya ganun, kung meron akong 1 million pesos, wala na yang magagawa ngayon. Babalik na lang ako sa pagiging peddler, maglalako na lang uli ako. Imagine niyo po 1 million pesos na, magpe-peddler lang daw siya uli kasi wala nang magagawa ang 1 million. Ikaw na nanonood dito ngayon, baka nga kahit 1 million, wala ka. And even if you have 1 million pesos, naku, 1 million pesos lang yung hawak mo. Bakit ko po ito sinasabi? Tignan niyo pong mabuti. Sa Entrepreneur Magazine, tinanong siya uli. Sabing ganun, sige po, if you have 10 million pesos, kung hindi po 1 million, 10 million pesos na, anong business ang itatayo mo? Sabi niya, magtatayo ako ng business na mini-stock worth 3 million pesos. Imagine niyo po, 10 million ang pera niya, 3 million lang ang itatayo niya. Why? Kasi yung 7 million, susunugin niya hanggang magsara yung mga katabi niya. That's for competition. Kaya nga, di ba po, nung nilabas niya Sun Cellular, tinapatan niya Globe sa Smart. Nagreklamo Globe sa Smart. Ang mindset niya, marami akong pera eh. No, sunugan tayo ng pera, unlimited text, unlimited call. Na anong point ba't ko ito sineshare? Paano mo tatapatan yung malalaking negosyante kung 1 million nga lang pera mo? Now, kung nag-OFW ka at nakaipon ka ng 3 million, paano ka magbi-business? 3 million nga lang pera mo. Imagine niyo po, mas malaki pa po yung nakatabi niya na excess na pera, 7 million, kesa po dun sa ilalabas niya sa business niya. Ganun po magnegosyo yung mga Chinese. Not unlike yung iba, nakaipon lang ng pera pag uwi sa Pilipinas, mag-business kagad, sakto lang yung pera. Kaya po, let's face it, hindi kumita ng 3, 4, 1 taon, sarado na. Why? Kasi walang pang-arya. Kaya lang nga naman bumalik ka uli para mag-abroad ka at para makapag-ipon ka na naman ng pera. Okay lang yun kung bata ka pa. Well, in fact, bago mo nga maipon yung pera, matanda ka na. Tama? So at least you have an idea na kung meron kang 3 million at magtatayo ka ng business na 3 million, huwag mo nang gawin kasi sayang lang yung pera mo. Now, balikan po natin yon. 10 million investment for a single franchise. Imagine niyo po, ang mini-stop, meron yan sa Bacolod, Cebu, Cagayan, Davao, Pasig, etc. Now, what if nagtayo ka na pang sarili mo? Ikaw ang may-ari ng isa. For example, sa Quezon City, ikaw ang may-ari. Nag-franchise ka, nag-invest ka. Now, kung titignan niyo po itong senaryo na to, pag merong bumili sa'yo, meron kang kita. Tama? Kasi siyempre, ikaw nag-franchise nun, meron ka. Si Gokong Wei, meron pa rin pong kita. Ang masaklap dyan, kapag yung tao bumili na po sa Cebu. Ang may kita na po, yung taga Cebu. Ikaw, wala ka ng kita. Pero si Gokong Wei, meron pa rin kita. Na kung titignan niyo po, ang pinakamagandang posisyon, hindi po yung maging franchisee or yung bumili ng isang franchise. Ang pinakamagandang posisyon po, yung franchisor. Yung nagbibigay po o nag-grant ng franchise. Yun nga lang po, kung ang isang franchise is 10 million investment, paano pa maging franchisor? Napakabigat po niyan. Tama po? Now, tignan niyo pong mabuti to. Yan po ang kagandahan when you join iWon. With 9,000 to 65,000 investment, ikaw na po ang may-ari ng lahat ng franchise. Ibig sabihin po, hindi ka na po franchisee. Ikaw na po yung Gokong Wei. Franchisor ka na po ngayon. Ibig sabihin, kahit saan party po ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo bumili. Right now, meron na po sa Hong Kong, magkakaroon sa Uganda, Naiwan, etc. No, pag nagkaroon na po dyan at meron po dyan bumili, kahit hindi mo kilala, kahit tulog ka na, pag bumili po yan, this time, kikita ka. Lumalabas po, master franchise ka na ngayon. Ang kagandahan po, ang inalabas mo, hindi po 10 million investment. Napakaganda po. Yan po yung nakita kong idea kung bakit po nagustuhan ko yung ganitong business. At ang lamang po pa po dyan, kung ikaw po nagtayo ng franchise, imagine niyo po, magbabayad ka ng tao, tubig, kuryente, pwesto. Samantalang dito po, wala kang binabayaran tao, tubig, kuryente, pwesto.
kami po ang nagbabayad. Kapag binato mo ang salamin yan, nabasag, kami po magpapagawa. Pero kapag may bumili dyan, meron kang kita. Same na same. Wala pong pinagkaiba. Ang kagandahan pa po niyan, napakaliit po ng investment. Sana po naintindihan niyo po kung bakit po iWon is the new trend in business and kung bakit napakaganda po nitong business na to. Panoorin niyo po yung video number 3 para mas maintindihan niyo pa po yung kabuuan ng negosyo na to. Now, I will leave you with this quotation. Nothing is more expensive than a missed opportunity. Kaya alam niyo po, kung nanghihinayang ka na wala kang pera, alam niyo po, again, yung pera po, kikitain niyo po, yung time hindi niyo na po mababalik. Mas malaki po ang mawawala kapag hindi mo po ginrab yung opportunity na to. Baka on the long run po, kakilala mo na ang nagkukwento sa'yo, may brand new car na, kumikita na ng malaki, at ikaw, natatandaan mo, before pa na-invite ka na mga 5 years ago, sayang lang, hindi ka nag-join. And ang pinakamasakit is the pain of being left behind. And dyan mo po marirealize yung ibig sabihin nitong quote na to. Na dapat, ikaw yung kumikita ng malaki, pero ikaw na miss mo yon. So again, I'm Dennis Villarosa. See you on the next video.